I am still on cloud 9 when her mom pulled me to their kitchen. Ngumiti siya na malapad sa akin. Binibigyan niya ako ng apron at sinuot sa kanya, kaya ginawa ko rin to. Marunong ka bang magluto ng sinigang, iha? Paboritong pagkain ng anak ko't inihahanda kong mga sangkap bago ka dumating. Wika niya. Tumikim ako. Oo po, sagot ko na kinakabahan pa rin sa kanya. Hindi ko alam kung galit ba siya o masaya na nandito ako. Mawawala na yata ako ng malay dahil sa kaba. Here, ikaw maghiwa ng mga ito. Sabi niya sabay abot sa akin ng mga gulay. Agad akong pumunta sa lababo para maghugas ng kamay at hugasan ng mga gulay. Do you love my son? Tumingin ako sa kanya. Po. I said, do you love my son? Yes po. Hindi ako tumingin sa kanya at nagpatuloy lang sa ginagawa. Kahit nararamdaman kong pagsulyap niya sa akin. Are you using my son again? Kasi kung oo, pwede ka nang lumabas sa pamamahay namin. I don't want to see him suffer again because of you, woman. Napatigil ako sa paghiwa dahil sa sinabi niya. Ibinaling kong tingin ko sa kanya at nakakuyom ang kamay ko gamit ang mga daliri ko. Hindi ko po siya ginagamit, ma'am. Mahal ko si Miguel, Mrs. Guevara. Mahal kong anak mo. Hindi ko po may papangakong hindi ko na po ulit magkakamali. Pero natuto na po ako nung nasa isip niyo ngayon ay hindi ko po magagawa. Sorry po sa nangyari 6 years ago. I confess and bow to her. Napatayo ako ng tuwid nung narinig kong tawa niya. Iha, continue on what you were doing. Naghihintay ang mag-ama ko. Tumikim ako. Sige po, by the way, tumingin ako sa kanya. Huwag mo na siyang iiwan ulit, Tanya. Kung mahal mo siya, huwag mo na siyang iiwan. Naintindihan mo ba? Mahal ko rin ang anak ko at ayoko na masaktan siya ulit. Ngumiti ako sa kanya. I understand po. I promise that I will never leave him again. Ngumiti siya sa akin. Good then. Pagkatapos namin mag-usap, inutusan niya lang ako sa mga dapat gawin. Nagkwento na rin siya tungkol kila Miguel. I think that's her way to make me feel comfortable. Mukhang nagkakasiyahan na kayo Pareho kaming napalingon sa nagsalita. Nakita ko si Connor na nakahilig sa pader. Nandyan ka na pala? Naku, matatapos na kami dito. Hintayin mo na lang kami sa lamesa. Anyaya sa akin ni ma'am niya. Is there anything else that I can do? Tanong niya at lumapit sa amin. O sige, itawag mo na sila Manang at maghain na. Hindi na siya nilingon ng kanyang ina. Ngumiti siya sa akin at kumuway bago umalis at sumunod si ina. Maya-maya lang ay nandito na yung tinawag niya at kumukuha ng mga plato papuntang dining. So what's your plan about your wedding? Napatingin ako kay Mrs. Guevara habang nakain. Tumingin sa akin si Miguel. Hindi pa namin napapag-usapan yan, ma'am. I'm going to update you soon. Oh, so kailangan nating makilala ang dad niya. Tanong ng kanyang ina. Napailing na lamang ako. Mukhang siya pa yung mas excited kaysa sa aming magpapakasal. Kinakabahan ako sa pag-iisip na ikakasal ako sa pinakamamahal ko. Sana naman wala nang mangyaring masama. I-schedule na namin yun, ma'am. Kakausapin muna namin ang papa niya tungkol sa amin. Ay, pasensya na. Excited lang ako sa kasal mo. Bulalas niya. Nagkatinginan kami't nagintian ng mga labi. Lahat tayo excited na sa kasal, ma'am. Nang matapos sa pagkain na pagdesisyonan na lang muna namin magstay dito sa kwarto niya, mamaya daw makikipagkita kami kay dad at tita. Kahit kinakabahan ay pumayag pa rin ako sa gusto nila. Are you okay? He asked. I'm okay, I said. Sorry nga pala sa mga tanong ni mama kanina. I know that it is awkward for you. He apologizes. It's okay, ang bait nga ng mama mo Ang swerte mo sa kanya bilang nanay mo. Ngumiti ako. Yeah, she's the best, mom. I'm lucky to have you both, baby. Umupo siya sa tabi ko't niyakap ako. I love you, bulong niya. I love you too. We ended up in my dad's house. We welcomed by my auntie. She immediately went and hugged me. Tanya, mabuti na lang at umuwi ka na, she exclaimed. Kailangan ko na po kasi umuwi, tita. Si daddy po nasaan? I asked. Kumalas ako sa yakap ni tita at nang makitang ama ko papalapit sa amin. I am full of tears when I hug him. Dad, I'm sorry. Sorry po kung iniwan kita kung kailan kailangan mo ko. Ano ka ba? Naintindihan ko kung bakit ka umalis. Ang mahalaga ngayon ay bumalik ka na dito sa bahay. Dapat ako nga pa yung manghingi ng pasensya sa'yo. Masyado kitang pinilit na pakasalan si Miguel para sa kumpanya. It was a selfish decision that I made. I'm sorry. His voice broke. Dad, hindi niyo po kailangang mag-sorry. Bumitaw ako ng yakap sa kanya at lumapit kay Miguel. Magpapakasal na po kami, sabi ko. Bahid ang gulat sa kanya. Tumingin siya kay Miguel. Nang tumango si Miguel ay bahid ang saya sa mukha niya. I'm going to marry her, Mr. Gordon. I love your daughter so much.
He spoke. Tanya, he sighed. Hindi mo to kailangan gawin para sa... Hindi niya ako gagamitin para sa kumpanya mo, Mr. Gordon. I'm willing to help you in your company. Then I'm going to marry your daughter. Sabi ni Miguel. Salamat, Miguel. Masayang niyakap ni Dad si Miguel. Ikinagagal akong tulungan ka, sir. Naku, tama na yan. Nagluto ako ng mga paborito mo, Iha. Tara na at kumain. Singit ni Tita kaya tumango lamang ako. Sabay kaming pumasok sa kusina at nakitang mga nakahain na mga pagkain. Dad, I called him. He turns his gaze on me. Why? Is there something that you want to tell me? Hindi ako lumingon sa kanya at pinaglaruan lang ang pagkain na nasa plato ko. Sa tingin ko'y wala na akong gana pa para ubusin yun. Kamusta po kayo? Tumikim siya. I am fine, Tanya. Inayos ko pa yung mga problema ko regarding sa company. Binibenta ko yung ibang properties ko para mabayaran ko yung utang ko. Ngumiti siya sa akin. Don't worry, it's not that big deal for me. Lumingon ako sa kanya, hindi nga siya nagsasabi ng totoo base sa expression niya. I know how he cares for his properties. Pinaghirapan niya lahat yun. Tutulungan ko po kayong bawiin lahat ng yun, Dad. Hindi niyo po kailangang magsinungaling sa akin. Aapila pa sana siya nang unahin siya ni Miguel. Matutulungan din kita. Aabutin ng ilang buwan bago natin mabawi sa kanila pero sisiguraduhin kong magiging sayo ulit yun. Napalingon kami sa kanya. Miguel, that is too much. Don't worry, Iho. It's our family problem. Kami nang bahala sa mga nawala sa akin kung may sasalba naman ng kumpanya kapag nagpakasal kayo. Malaking tulong na yun sa amin. Ngumiti siya kay Miguel. If that's what you want, sir, he said. Huwag na natin itong pag-usapan sa pagkainan. We have much time for that. Let's enjoy our food first. Tumingin ako kay Miguel, ngunit hindi siya lumingon sa akin. Hinawakan niyang kamay ko sa ilalim ng mesa at pinagpatuloy ang pagkain. Sinubukan ko yung tanggalin para makakain siya ng maayos, ngunit masinigpitan niya lang yun. Napabuntong hininga na lang ako at sumuko na. Baka mahalata pa ni Dad yung nangyayari. Magpahinga na muna kayo sa itaas, Iha. Alam ko napagod kayo sa biyahe. Ani ni Tita Rhea. Tita, tawag ko sa kanya. Naging maayos bang lagay niyo dito sa bahay? Wala bang nangyaring masama? I asked her. Umiling siya sa akin. Bukas na tayo mag-usap, Iha. Magpahinga na muna kayo. Pinalinis kong kwarto mo nung sinabi sa amin ni Miguel na pupunta kayo dito. Aapela pa sana kung ngunit pinanglakayan niya ako ng mata at kinurot ang braso ko. Sabi ko nga po, naiiling kong saad. Lumingon ako kay Miguel na kausap ang tatay ko ngayon. They are both serious about what they are talking. Nang lumapit ako sabay silang napalingon sa akin. Iha, sumasakit pa ba yung binti mo? Tumingin ako kay Dad. Hindi naman po, sa tingin ko nga po'y kaya ko na maglakad. Natatawa kong sabi. Tumango lang siya sabay lingon kay Miguel. Anyway, magpahinga na kayo. Bukas na natin ipagpatuloy ang usapan. Pag-uusap niya kay Miguel. Right, good night, Tito. We both bid our goodbyes to them bago kami pumunta sa kwarto ko. Bakit ka nandito? Sa guest room ka daw, sabi ni Tita ah. Sabi ko sa kanya nang upo rin siya sa kama. Wala naman ako nabalitaan na sinabi ng tita mo. Hinila niya ako pahiga sana sa tabi niya, ngunit napunta ako sa dibdib niya. He hugged me by my waist. Bitawan mo nga ako, sabi ko't nagpumiglas sa hawak niya. Ayoko, let's just stay this for a while. Sabi niya't niyakap ako ng mahigpit. Napatigil ako sa paggalaw sa ibabaw niya. Naamoy ko din yung mint scent niya sa pwesto namin. Mabigat ako, imporma ko sa kanya. You're not that heavy for me. He reasoned. Hindi pa ako naliligo. Tila naubusan ako ng pasensya. Same, he chuckled. Ang kulit mo, maliligo na ako. Sabi ko't nagpumiglas ulit. Bigla niya akong binitawan kaya dali-dali akong tumayo. Eh di sasama ako, let's shower together. Tumayo na rin siya. I think there'll be more fun, right? He smirked. Stop being like that. Asan yung Miguel na kilala ko? Ilabas mo siya. Nanggagalaiti kong sabi ng maramdaman kong pamumula ng aking pisngi. Come on, sa'yo ko lang pinakita ang side kong ganito. Should I be flattered? Inirapan ko siya. Yeah, you should be. Alam mo bang marami akong iniwasang babae for 6 years dahil sa'yo? Nakakaramdam ako ng hiya sa kanya kaya pinilit ko ipakita sa kanya na naiinis ako. Eh di balikan mo sila? Pinilit ba kitang iwasan sila? Okay, I'm sorry. Stop pushing me away. Bigla siyang umiwas ang tingin sa akin at mabilis na hinawakan yung ilong niya. Hindi naman ganun. Hinawakan ko yung kamay niya. Binaling niya yung tingin sa akin. He chuckled and messes my hair. Maligo ka na muna, sabi niya. Ah, sige. Tumango ko tumalikod sa kanya. I'm not mad, don't worry. May tatawagan lang ako. Sabi niya't lumabas ng kwarto. Napailing na lang ako't naligo na.
Now, how can I talk to him? Nang matapos ay nakita ko nakaupo na siya sa kama habang hawak ang kanyang laptop. Sa tingin ko may tinatrabaho siya doon. I am working for tomorrow, he announced. Tumango lamang ako at pumunta sa sofa para tuyuin ang buhok ko. Magkakaroon tayo ng board meeting para bukas. Gagawin natin ang ating makakaya para matulungan ng iyong ama. Hindi ka ba sasama? Tumingin ako sa kanya at nakitang nakatingin na rin siya sa akin. Pwede ba akong sumama? I asked. Of course, I'm planning to announce our marriage tomorrow. If that's okay with you, he said gently. Tumango ako. Akala ko siya na ang magdedesisyon sa mangyayari, ngunit tinihingi pa rin niyang sagot ko sa mga gusto niyang gawin tungkol sa amin. Napangiti ako sa isiping yun. Siya pa rin ang Miguel na mahal ko, kahit nagbago na naman ang mood niya ngayon. Good din, sabi niya at naglakad patungo sa comfort room. Naiwan niya nakabukas ang laptop niya. Hindi ko na yun pinansin at tinayaan na lang sa kama habang binubuksan ng aking telepono. Nang maboard ay napupunta ako sa Instagram na makita ko notifications at inbox ko na umaabot ng ilang libo at nang tumambad na post sa akin. It was a photo of mine and Miguel when we came in Tagaytay. Napangiti ako habang nagsiswipe. I stalked his timeline and saw our photos together. Kahit nung sa Cebu merong photo kami, kahit sa stolen shot ito'y maganda pa rin ang pagkuha sa litrato. Maybe he hired someone to take a pic of both of us when we came together. Ang huli niyang post ay ang mga stolen shots ko nung birthday niya. Ang caption niya lang doon ay the best birthday for me. Thank you baby. Bumukas ang pinto ng CR at niluwan nito si Miguel na nakaboxer lang at may tuwalya sa kanyang balikat. Kahit pa ika-ikay lumakad ako papalapit sa kanya at niyakap siya. I am full emotions at gusto ko lang siyang yakapin dahil pinaramdam niya sa akin na mahal niya ako. Naramdaman ko ang luha na pumatak mula sa mata ko. Siguro'y naramdaman niyang namasa ang kanyang balikat kaya ginusto niyang makawala, ngunit pinigilan ko siya. Niyakap ko siya ng mahigpit at hinayaan niya ako. Naramdaman kong tinap niya ang likod ko, tinila ko palapit, hinalikan niyang ulo ko. What's wrong? Bigla niyang tanong. Wala, masaya lang ako, sabi ko. Ano nagpapasaya sa'yo? Napabuntong hininga ko. Ikaw, I heard him chuckled. Pinasaya mo din ako baby. Maraming salamat sa'yo, Aniya. Hindi, maraming salamat sa pagpaparamdam sa akin ng pagmamahal. Thank you for staying. Tumikim siya. You deserve it. You deserve all of it. That is when my whole world turned upside down. Doon ko napagtanto na hindi ko na pala siya kayang bitawan ulit. Mas lalo ko nahulog at sa tingin ko worth it na mahulog sa kanya. Nang makababa kami sa kotse kasama si Dad, agad na mayaning kaba sa akin. Marami rin nakatingin sa amin kahit na hindi yun pinansin ng dalawa at dire-diretsong lakad nila papasok sa isang building na mas malaki pa sa building ng kay Dad. Are you nervous? Bulong ni Miguel sabay hawak sa kamay ko. Isa pa ito kaya kami pinagtitinginan hawak niya ng kamay ko. Sa tingin ko hindi niya ako bibitawan. Tumango ko sa kanya dahil pakiramdam ko walang lumalabas na salita sa bibig ko ngayon. Don't be, nandito ako. Walang mananakit sa'yo habang nandito ako, okay? Paninigurado niya sa akin. Hindi ko lang maiwasan. All of your staff were looking at us. Tinaasan niya ako ng kilay. Tumingin siya sa paligid at napansin nga ang dumadaan na nakatingin sa amin. Nang makita nila nakatingin sa kanila si Miguel ay agad silang umiwas ng tingin sa amin. Nang makapasok kami sa private elevator nila ay nakahinga ako ng maluwag. Iha, are you alright? Dad asked. Napansin niya sigurong pagbuntong hininga ko. Tumango ako. Don't worry, this will be quick, he said and smiled at me. Nang makarating sa isang kwarto na may malaking lamesa sa gitna at may mga nakaupo na doon. Laking gulat ko na makita ang magulang ni Miguel. Nang makita nila kami agad silang pumunta sa amin at ngumiti. Good morning Mr. Gordon and Tanya. Please have a seat. Tumango kami ni Dad at bumati din sa kanila. Sinubukan kong tanggalin ang kamay ni Miguel sa kamay ko ngunit masinigpitan niya yon. Lumingon ako sa kanya ngunit busy siyang nakikipag-usap sa magulang niya. Nang makaupo kaming lahat, isinimulan nilang pag-usapan ng partnership ng Gordon at Guevara Company. Narinig ko Mr. Gordon na ikaw ay iniimbestigahan dahil sa iyong mga utang na ang iyong mga engineer ay nabigo sa pagtatay ng iyong isa sa mga ari-arian sa Quezon City, tama ba? Nagsimula magtanong ang matanda. Nakaramdam ako ng tensyon sa buong silid dahil sa tanong niya. And Mr. Guevara are here to happily announce the engagement of your daughter and Mr. Miguel Guevara. What do you want to say then? Naramdaman kong pagkainis ni Dad kaya hinawakan ko siya sa braso niya. Nagkibit balikat ang matanda. Nag-aalala lang ako sa future ng kumpanya, Mr. Gordon. I hear so much rumors about you. Naniniwala ka naman sa rumors. Tumawang aking ama. Ilang taon ka na ba? Nasa 20s ka pa ba? Sana magandang chismis na sinasabi mo. Nakakulong ngayon ang engineer na katalaga sa property ko sa Quezon City.
Binibigay ko ng pera ko sa mga taong naaksidente sa araw na yun. Tinitiyak ko sa'yo na hindi na maulit ang lahat ng yun. Sagot ng dad ko. Hindi papakasalan ng anak ko si Tanya Gordon dahil para sa kumpanya namin. Mr. Lee, pareho silang in love sa isa't isa at nagplano silang magpakasal. Sana hindi ka magalit, sabi ng ina ni Miguel. Natawang matandang kinakabahan. Oh, of course, Mrs. Guevara. The meeting continues at napapansin ko pagsulip sa aming dalawa ni Miguel or maybe sa akin lang sila nakatingin. Para akong inobserbahan dito at wala akong masabi. Paniguradong hindi lang si Mr. Lee ang nag-iisip ng ganun sa amin. Sa akin, napansin ko pamilyar na mukha sa kabilang dulo ng lamesa. Nang magtamang tingin namin ni pareho kaming napangiti. He was my friend in college. Same course kami ni Michael. When the meeting was ended, I excused myself to talk to Michael but Miguel held my hand. Where are you going? He asked. May kakausapin lang ako. Sabi ko't bumitaw sa pagkakahawak niya at lumapit kay Michael. Michael, OMG, I miss you. Bulong ko na may ilan nakating sa amin habang nakipagkamayan sila sa mga Guevara. Uy, congrats, magpapakasal ka na. Sabi niya at ngumiti sa akin. Oo ikaw ba? Tanong ko. Eto, magkakaroon na ng anak kay Mrs. Sabi niya na may malaking ngiti sa kanya ng labi. Wow, congrats. Sino naman ba yung napangasawa mo? Tumikim siya. Hindi ka makakapaniwala. He laughed. Sino ba? Si Evangeline Reyes, sabi niya. Napatakip ako sa aking labi dahil gusto kong tumili sa kilig. Yung binubuli mo dati? Wow, sabi na nga ba kayo din na magkakatuluyan? We both laugh. Magsasalita pa sana siya na may tumikim sa gilid namin. May I excuse my fiancé, Mr. Manalo? Miguel asked. Naramdaman kong lamig sa kanyang tinig. Sure, Mr. Guevara. Tumango naman si Miguel at tinila ako paalis. Bago makalabas kumaway muna ako kay Michael. He mouthed me good luck and waved at me. Saan tayo pupunta? I asked nervously. Mag-usap tayo. Hindi niya ako sinagot, hinila agad ako ni Miguel palabas at pumasok sa isang silid na paniguradong opisina niya agad niyang nilakang pinto. Hindi ko akalain na ganito kalaki ang opisina niya. May sofa sa kaliwa at kitchen counter sa kanan. May isa pang pinto dito ngunit hindi ko alam kung ano yun. What the heck is that? He asked in serious and authoritative voice. Sabi ko sa'yo may kakausapin lang ako diba? Kinakabahan kong sagot sa kanya. Anong relasyon niyo ng Manalo na yun ha? Tanong niya. Tumutulo na parang asidong galit sa mga mata niya. Napakuyom ang panga niya. He is my friend in college, Miguel. Don't be so furious. Nailing kong sabi. Hindi ko alam kung dapat pa akong matuwa dahil nagsiselo siya o dapat pa akong kabahan dahil bahid sa mukha niyang galit. Friend, anong pinag-usapan niyo? Oo nga, magkaibigan lang talaga kami. Iba yung mahal ko. Alam mo yun, sabi ko sa matamis kong boses pero hindi nagbago ang reaksyon niya. I pouted. Hindi mo sinagot yung tanong ko. Inis na sabi niya. Tinawanan ko siya. Huwag na natin siya pag-usapan. May dapat ba tayong pag-usapan? Wika ko't semeryoso. What else do you want to talk about? He straightly asked. Tumikim ako. Do you really want to push this marriage? Tumisa sa akin ang kunot noo. Kanina ko ba ito gustong sabihin sa kanya pero para lang yung ibang topic naming push ko na yun. Oh, what do you mean? Nagdadalawang isip ka ba? He asked para ako nanlumo nang makitang lungkot sa kanyang mga mata. Ayokong isipin nilang pakakasalan kita para lang mailigtas ang kumpanya namin. Shit that Mr. Lee, I'm going to. Sabay hablot niya sa kanyang telepono sa bulsa. Now ay narealize niya na masyado akong dinamdaman tanong ng matanda kanina. Tumigil ka nga, hindi naman siyang may mali dito Naiinis kong pinawi ang cellphone niya, normal lang naisipin niyang ganun ang mangyayari. Lalo na sitwasyon natin ngayon. I said, I don't care about their opinion. We don't need to hear their thoughts about us. Ang importante yung tayo, Tanya. Sabi niya't niyakap ako. Bakit mo ba masyadong iniisip to, Tanya? Kailan ko ba pinagsisiyan ang naging desisyon ko para sa atin? I sighed, hindi mo kasi ako maintindihan. Hindi naman ikaw yung nasa posisyon ko. Nag-aalala lang ako iisipin ng iba. Nagpalokot magpapagamit ka sa akin. Hindi na niya natapos ang sasabihin ko na bigla siyang upo sa swivel chair niya. Tinila ko po sa kanang hita niya. Gumapang ang braso niya sa bewang ko. Tumuwid siya sa pagkakaupo at mas lalong dumikit sa akin. His nose rested in my left ear. Lumakas ang pigdi ng puso ko tila kinakabahan sa kanya. I kept still on his tight. Nakakalasing ang bango niya at sa ganung paraan unti-unti niyang nilalaman ang sistema ko. Bakit ka uminto sa pagsasalita? Tanong niya nang mahina. Ngayon dumampi ang ilong at labi niya sa gilid ng leeg ko. Tigilan mo nga yan. Tila nahirapan ako huminga habang nagsasalita. Hindi niya ako pinakinggan at tinigpitan ng hawak sa akin. Ngayon siya'y gumuhit ng ilang mga bilog sa paligid ng aking tummy at yun ay magbibigay sa akin ng panginginig. Miguel? He murmured and planted some soft kisses on my neck. Mag-uusap pa tayo, hindi ba? I said in a little voice. Tumigil siya sa paghalik sa leg ko.
Anong gusto mong pag-usapan? Malumanin niyang sabi. Tinulak niya ako palapit sa kanya na ngayon ay nasa dibdib niya ang likod ko. Para siyang mainit na padar na malamang hindi ko maalis. Siyempre tungkol sa kasal natin. Sabi ko tinulak ang kaliwang hita niya para medyo kumalas ang pagkakahawak niya sa akin. Sinakop niya agad ang dalawang palapulsuhan ko sa isang kamay niya lamang. Binaba niya yun sa mga hita ko para pigilan ako sa pagtulak sa kanya. Tumingin ako sa kanya. Nagtama ang tingin naming dalawa. Bigla niyang binaba ang titig niya sa labi ko. Hindi natin ititigil ang kasal, baby. Hindi ko hayaang mangyari yun, okay? Sabi niya na may pagsusumamo. Tumango ako. Buti naman, nainis pa rin ako kung paano kayo nag-usap ni Mr. Manalo. Ngumuso ako. Akala ko tapos na kami sa usapan tungkol kay Michael. Ngunit hindi pa rin pala siya makamove on tungkol doon. Hinila niya ako sa wrist ko, sa kanya ako inalikan ng maigi. Bigla akong naramdaman ang galit niya nang hindi na ako binigyan ng oras para huminga dahil sa mga halik niya. Naramdaman kong kanyang kamay na nagtaas para alalayan ang ulo ko. Miguel, napamura ko sa aking isipan na imbis na magmukhang banta, ang tawag ay naging dahilan nito para hindi siya tumigil sa paghalik sa akin. Miguel, tawag ko ulit dahil pakaramdam ko nalulunod na ako sa mga halik niya. Ngayon binitawan niya ang mga kamay ko dahil naramdaman niyang tumutugon na ito sa mga halik niya. Naramdaman kong isang kamay niya na tinatanggal ang bawat botones ng blouse ko. Halatang nagmamadali ang kanyang kilos at parang eksperto sa pagtanggal gamit lamang isa niyang kamay. Nang tumigil siya sa paghalik ay doon lang ako nagkaroon ng tsansang titigan siya. Ang kanyang mga matay puno ng pagnanasa. Tinitigan niya ako at naramdaman ko nanlalambot ang mga tuhod ko dahil sa init na kumakalat sa akin. Miguel, tawag ko sa kanya dahil bigla niyang hinubad ang blouse ko. I miss you, sabi niya at muling inangkin ang labi ko. Lumipas ang 3 buwan, naramdaman kong malamig na hangin na yumakap sa akin. Kasama ko si Miguel sa rooftop ng building ng kondo niya. Balita ko pa nga bawal pumunta dito kapag gabi, but who can stop Miguel from he wants? Kahit ang may-ari ng gusaling ito hindi siya mapipigilan, naramdaman kong tumabi siya sa akin. Ngumiti ako at nilagay ang braso ko sa bewang niya. Hindi ko akalain kung paano kami napunta dito. Sa dami namin pinagdaanan, pinagbigyan pa rin kami ng tadhana na magsamang dalawa ng matagal. Suddenly his phone rang. Parehas kami tumingin sa kanyang telepono. Napansin kong anong number to, tiningnan kong kanyang muka nang hindi man lang siya gumalaw para sagutin to. What's wrong? I asked. Tumingin sa akin at tumiling. It's nothing. He ended the call. 10 seconds has passed before it rang again. Sagutin mo na kaya, baka importante yan. Sabi ko, no. He said and ended the call. Wala pang 1 minuto at nagaring na naman ang cellphone niya. Napabuntong hininga na lang ako at kinuha ang kanyang cellphone para sagutin yon. Ni-loudspeaker ko to para marinig din ni Miguel ang sasabihin na tumatawag. Hello? I answered. Hello, is this Tanya? Sagot ng isang babae. Pamilyar sa akin ng boses, binaling kong tingin ko kay Miguel, pero hindi niya ako nilingon. Yes, paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka? Narinig kong bumuntong hininga siya. Si Nicole to, you witch? Nagtaas ako ng kilay. So may connection pa rin sila? I laugh in sarcastic way. Sorry. Nakakalimutan ko kasi talaga kung sino mga kinakausap ko, lalo na kapag hindi siya importante. You slut? Pasalamat ka at wala akong balak makipag-away sa'yo ngayon. Napailing na lang ako sa sagot niya. Anyway, I won't take this longer. I just called him to say my congratulations for your wedding and my farewell. Napatingin sa akin si Miguel nang marinig niya ang sinabi ni Nicole. Farewell? He asked. Yeah, my farewell. Pinamulat sa akin ng aking doktor na hindi ka karapat-dapat sa aking mga luhat sa aking buhay. Karapat-dapat akong mabuhay at makahanap ng ibang lalaki na magmamahal sa akin kung ano ako. Hindi ko maiwasang matawa sa sinabi niya, but I suddenly felt relief. I am not worth it. Don't hurt yourself again, Nicole. I will, Miguel. Best wishes for you both of you. Nicole said. Thanks, wika ni Miguel at yumakap sa akin. But I'm not saying I'm sorry though. Lalo sa Tanya, natawa ko. Don't worry, I already forgive you even you didn't feel sorry for that. Yeah, whatever. Try to let him go again. I promise you that I will do everything to make him mine again. Napaikpit ang hawak ko sa cellphone na sinabi niya. Huwag ka nang umasa. Wala na akong balak pakawalan siya. Pareho kaming natawa. Good for you, I'll hang up now. Nicole said. Before I utter back, the line ended. Which talaga? So you're not going to leave me again? Masuyo niya sabi. Yes, why? I asked. Nothing, kahit magbagong isip mo't balak mo kong iwan ulit. Baby, I remind you na hindi ko hayaang mangyari yun. Niyakap ko siya ng mas mahigpit. Walang makakapagpabago sa isip ko. Sabi ko, hindi ko maipaliwanag ang pakaramdam habang yakap-yakap ko siya. I felt so comfortable hugging him. Tanya, he called. Bigla niyang hinagod ang likod ko ng marahan. Pwede ba tayong bumisita sa nanay mo? Nabigo akong bisitahin siya pagkatapos niya mamatay. Okay lang ba? Tumingala ako sa kanya. Really? Kailan ba? I asked.
We can visit her tomorrow, he suggested. Okay then. Baba na tayo. He nodded. Nagising ako ng maaga, bumungad sa akin na nakatalikod na si Miguel na natutulog. Napangiti ako at umupo para silipin ang mukha niya. Sobrang maamo talagang kanyang mukha pag natutulog. Tumayo ako at sinuot ang kanyang polo at ang underwear ko. Since tinamad na ako magbihis pa dahil medyo masakit pa ang binti ko dahil sa nangyari sa amin kagabi. Naglakad ako palabas para maghanda ng almusal namin. Kumuha ako ng mga kasangkapang gagamitin sa pagluluto ko na adobo. Hindi ko alam pero nagkikrave ako na sobrang ngayon sa adobong manok. Sinabayan ko na rin ng pagsaing sa rice cooker habang hinihiwang karne ng manok. Mabilis ko lang tinapos ang pagluluto na marinig ko na bumukas ang pintuan ng kwarto. For sure gising na siya. Nakumpirma ko ito nang may yumakap sa akin mula sa aking likod. I smell his sweet mint scent na halatang bagong ligo siya. Get off me, nababasa ako. Narinig kong tawa niya bago lumayo sa akin. Good morning baby. Bulong niya tinalikan ng noo ko. Hindi ko siya sinagot nang tumulong na rin siya sa ginagawa ko. Habang kumakain ay tumikim siya. We're going somewhere, wika niya. Nakaramdam ako bigla ng pagsusuka. Tumakbo ako sa lababo at doon nilabas ang sama ng loob. Tanya, are you okay? He asked. Lumapit agad siya at tinagod ang aking likod. Nang matapos ay hinang-hina akong pinunasan ng aking bibigat ng toothbrush. Are you okay? Do you need something? Should we go to the doctor? Sabi niya at hindi mapakali sa bawat kilos ko. Ayos lang, hindi naman natin kailangan pumunta sa ospital. Baka may nakain lang ako hindi maganda. Wika ako at umupo sa upuan. Are you sure? Tumango ako sa kanya. Nang matapos kumain at naghanda na kami para umalis papunta sa gusto niya, paulit-ulit niya akong tinatanong kung okay lang ba ako. Isa pang tanong, Miguel, palalayasin kita dito sa kotse. Nainis kong wika. Nag-aalala ko sa'yo, bawal ba yun? Tumingin ako sa kanya ng masama. Paulit-ulit ka kasi, nakakapikon na. Bigla siyang nanahimik hanggang sa makapasok kami sa hindi pamilyar sa akin na village. Saan tayo? Tanong ko. Makati, sagot niya. Sinamaan ko siya ng tingin, napakapiloso po. I mean, saan ito sa Makati? Sinong pupuntahan natin dito? Tanong ko. You'll find out once we get there. Napubuntong hininga na lang ako. Mukhang wala talaga siyang balak sabihin sa akin kung saan kami pupunta. Huminto kami sa isang malaking bahay. Napasin ko pa ng bahay nito yung pinakamalaki dito. Nauna siyang bumaba at pinagbuksan ako ng pinto. May dalawang lalaking nakaabang sa amin, pareho sila nakangiti na papalapit sa amin. Sir Guevara, here's the paper that we promised. Tinanggap ni Miguel ang folder. Thank you, he said. Tumango silang dalawa pati sa akin kaya tinanguan ko rin sila at nginitian. Open it, he said and give me the folder. Ano to? Sabi ko, ngunit ngiti lang ang sagot niya sa akin. Binuksan ko to't parang ako nanghina sa nabasa ko. Nakapangalan sa amin ang bahay na nasa harapan naming dalawa. Nagulat pa ako ng Guevara na apelyido ko dito. Pinangako ko sa mama mo nung nasa Cebu pa lang tayo na magtatayo ako ng bahay para sa ating dalawa bago kita pakasalan. Well, I keep my promise. This is too much. No, para sa atin to, okay? Sabi niya at niyakap ako. Mas sinigpitan ko yung yakap ko sa kanya dahil punong-puno na ako ng kaligayahan. Salamat talaga, I love you, sabi ko. Ngumisi siya. I love you too. Hinalikan niya ako sa noo, kumala siya ng yakap sa akin at may kinuhang susi sa kanyang bulsa. Hinigit niya ako papunta sa gate para buksan yun. Mas natuwa pa ako lalo nang binuksan niya ang pintuan para sa amin. Are you happy? He asked. Tumango ako. Very, I chuckled. Alam ng ating mga magulang aking mga plano at inaasahan nilang lilipat tayo dito para sa linggong ito. Wika niya habang inikot ako sa buong bahay. Agad-agad, tanong ko. They suggest that, total ikakasala naman daw tayo. He shrugged. Pumayag ka naman agad? Tumingin siya sa akin. Kailan mo ba gusto? He asked. Hindi ko din alam. He frowned. Ilang beses pa kami nag-ikot ng mag-aya siya sa sementeryo para bisitahin ng mama ko. Nang makababa mula sa kotse, malakas na hangin ang yumakap sa akin. Napayakap ako sa aking sarili. Dahil sleeveless dress ang suot ko, naramdaman kong lamig agad. Lumabas sa driver's seat si Miguel habang hawak ang bulaklak at kandilang binili namin kanina. Let's go? He asked and I nodded. Pero ako kaming tumungo kung nasa nakalibing ang mama ko. Nilagay niyang mga bulaklak sa gilid ng libingang bato ng aking ina at ang mga kandila. Ma, sorry, ngayon lang kami nakabisita sa ni Miguel. We're fine here, sana ganunin po kayo dyan sa kinalalagyan niyo. Wika ko tinapos ang kanyang lapida. Unti-unti na pong nakabangon ang kumpanya ni Papa, all thanks to Miguel, Mama. Tinulungan niya kami makabangon. Sabi ko't naramdaman ng ingilid ang aking mga luha. Siguro kung nandito ka, makikita mo kung gaano kakasaya. Nasasabihin sa amin, I touch my ring that I am wearing. Ma, ikakasal na po yung unika iha niyo. I said and cried. I also dreamed that she will be with me when I walk down the aisle, smiling and giving me a warm hug when I move out from our house. Ngunit wala na siya. Ang iniisip ko na lang is si Papa ang tutupad ng pangarap ko para kay Mama. I felt a hand on my shoulder. Tumabi sa akin si Miguel. Good morning, Ma'am.
I'm sorry kung ngayon lang nakabisita. Gusto ko po sanang hingi ng kamay na anak niyo. Balak na po kasi namin magpakasal this December. He said and hold my hand. Mama, I love him and I want to be with him for the rest of my life. I hope you are happy for me. I added, tumango si Miguel. I know that she's happy seeing you happy, Tanya. Ngumiti ako. We stayed there for an hour before we decided to go. Habang naglalakad pa alis ay bigla na lang nagring ang aking telepono. Pareho kami napahinto. Nang makitang si Dad ang tumatawag agad ko tong sinagot. Hello Dad. Tumingin ako sa batang hinahabol ang kanyang lobo na lumipad papunta sa kalsada. Shit, napamuras tabi ko si Miguel habang nakatingin din siya sa bata. Iha, kamusta kayo ni Miguel? Did they already tell you about your house? Hindi ko na siya sinagot nang tumakbo si Miguel para sundan yung bata. Miguel! Tawag ko naman kitang may kotseng papalapit sa kanila. Before I can do a move, he pushed the kid to the side lane. Napapikit ako ng marinig kong panlakas na tunog ng pagkabangga kay Miguel sa sakyan. Hindi ko mapigilan ang luha ka na lumandas sa aking mukha. Nabitawan ko ang aking telepono at tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Miguel. Nanginginig kong hinawakan ang kanyang mukha na may bahid ng dugo. Miguel! I called him. My voice broke. Dumilat siya tumingin sa akin, ngumiti siya. Please don't sleep, baby. Please! Naiyak kong sabi sa kanya. Napansin ko na maraming lumapit sa amin. Nakarinig ako na may tatawag na ambulansya na. You know that. I can't. Hirap na hirap siyang bigkasin yun. No, don't say that. Sigaw ko't lalong lumakas ang aking hikbi. Ngumiti siya sa akin at napapikit na marin ang ininda niya ang sakit. I love you. I love you. Napaiyak ako ng lalo na tuluyan na siyang nawalan ng malay. Marami nagsasalita sa bawat gilid ngunit para akong bingit nakatingin lang kay Miguel na sa bisig ko. Hinawakan kong kanyang pulso. I check his heart rhythm and I felt it getting slow. No, tell me this is just a dream. Hindi to pwede. Hindi to pwede mangyari. Umiling ako at kinurot ng aking sarili para magising sa katotohanan. Ngunit walang nangyari. Miguel, please! I am thinking about what happened earlier. This is almost a perfect day for me. Lahat nakasatal na para sa amin. Ang bahay na tinayo niya para sa amin. Nasettle down na rin namin ng kay Nicole. Bakit? Bakit kailangang mangyari pa to? We are almost there for our happy ending. Bakit nangyari to sa amin? Nung nasa ospital sila pagkatapos maaksidente si Miguel ay hindi naging madali sa kanilang ginawa nilang desisyon. Miguel has a little chance to walk anymore. Ginawa niya lahat para layuan siya ni Tanya. Dahil hindi na siya umasa pa sa malit na tsansang yun. He remained cold to her. That makes Tanya want him more. Miguel, Tanya called him. Get out. I don't want you here. He's now sitting on his bed with the laptop on his lap, working again. This is his reason why he doesn't want to talk to Tanya. Because he's working. I'm just here to give you this. Pabulong na sabi ni Tanya. Kahit siya nahihirapan na sa naging akto ni Miguel simula nung makalabas siya sa ospital. The parents decided that they should live together in their own house. Naisip ni Miguel na tumanggi kaso wala siyang magawa nang inuwi na nga siya ng kanyang magulang sa bahay na pinagawa niya. Napailing na lamang siya dahil sa kakulitan ng kanyang magulang. Nagdesisyon din siyang sa guest room na matulog, malayo kay Tanya. Dahil nahihiya siyang lapitan o kausapin ito sa sitwasyon niya, hindi na siya makakalakad kailanman at ayun lang ang tumatakbo sa isip niya. Magiging pabigat lang siya sa kanya. Nang mailapag ni Tanya mga folders na galing sa opisina ni Miguel, akala niya ililingon siya nito ngunit hindi na nantini nakatutok sa kanyang laptop. Tinago niya luwang pumatak galing sa kanyang mata. Nasasaktan siya sa trato ni Miguel sa kanya pero wala siyang balak sukuan to. Miguel still have a chance to walk. Kahit na ilang percent ang sabihin ay gusto niyang ipaglaban yun. Lagi siyang nandyan para sa kanya. Mahal na mahal niya si Miguel at wala siyang pakialam kung magiging ganun na siya habang buhay. May gusto ka ba? Tawagin mo lang ako kapag may kailangan kang gawin o gusto ha? Sabi niya pero walang lakas na loob si Miguel na tumingin sa kanya. Tumango siya at nagpaalam. Dahil hindi niya alam kung ano pang dapat sabihin sa sobrang pagkapahiya. Para siyang hangin kung ituring ng kanyang nobyo. Kinuha niyang kinatatago niya sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ito't napaluha. Isa itong pregnancy test na nakaraang linggo niya palang itinake. Napahawak siya sa kanyang tiyan at dahan-dahan itong minasahe. Baby, masyado tayong pinapahirapan ng daddy mo. Pagkausap niya. Pero may pinagdadaanan kasi ang daddy mo. Kailangan natin siyang intindihin. Hindi susuko si mami, okay? Hawak ka lang na maghigpit ha? Nang nagring ang kanyang telepono, umalis siya sa pagkakasandal sa pinto ni Miguel at pumunta sa kanyang silid para magbihes. Sa kabilang benda naman ay napahilamos sa kanyang mukha si Miguel habang tinitingnan ang pintong kinalabasan ni Tanya. He curses under his breath dahil sa sakit na nararamdaman. Nasasaktan siya para kay Tanya pero naisip niyang kailangan niyang gawin yun. To stop Tanya for loving him. To let Tanya go again. She didn't deserve like him. She didn't deserve to have a man that can't walk anymore. Wala siyang masisisi sa nangyari sa kanya. Impit na iyak na lang ang kanyang ginagawa dahil hindi niya malaman ang dahilan kung bakit nangyari sa kanya. Tumingin siya sa mga folder na mukhang galing sa kanyang opisina na nakalimutan niyang pirmahan.
Napabuntong hininga na lang siya dahil sa pagkakaalam niya sa sekretary niya, inutos ito't pinadala sa kanya hindi kay Tanya. Napatingin siya sa kanyang cellphone nang tumunog yun. Si Connor. Nang sinagot niya yun, narinig niya mga busina at tunog ng sasakyan. Mukhang nagdadrive pa nga ang gago. Nailing sa isip ni Miguel. Kuya, pwede mo bang samahan si Tanya? Napabuntong hininga siya. Everyone knows how he became distant from Tanya. Lagi silang gumagawa ng paraan para magkasama kami ni Tanya. Si Tanya ang laging gumagawa ng first move para kausapin ako pero malamig ang sagot ko sa kanya. May trabaho ako, Connor. Ikaw na lang. Heist, fiancé mo siya hindi ba? I'm stuck at the traffic and I can't go there on time. Ikaw na lang kuya, he asked. Magre-reply pa sana siya nang bigla niyang binaba ang tawag. Napakamot na lang siya sa kanyang ulo sa sobrang inis. Tinawag ang kanyang personal assistant dito sa bahay para tulungan siyang makapunta sa banyo. Nagpasya siyang magkaroon ng mga kasambahay at sariling personal assistant para hindi na gagawin ni Tanya mga gawaing bahay. May awa pa rin naman siya sa babae lalo na't mahal niya ito at yun hindi niya magawang pahirapan siya sa bahay. May pupuntahan ka? Napatingin si Tanya na makita nakabihis si Miguel at mukhang may pupuntahan. Tumingin si Miguel sa kanya. I'm going with you, he said. Umiling siya at mapakalang tumawa kay Miguel. Hindi pwede, kasama ko na si Connor. He's on the way, sabi ko. Hindi pwede dahil ngayon siya magpapacheck up sa kanyang OB dahil hindi niya yung nagawa ng pagkatapos siyang mag-pregnancy test at dahil din sinasikaso si Miguel. Just let me. Hindi na siya makakapunta. He wanted me to go with you. Malamig pa sa yelo ang kanyang boses habang sinasabi yun. Wala na siyang nagawa na makasakay sila sa kotse. Napabuntong hininga at minumura na lang sa isipan si Connor. Tingin nga niya na baka pinagnalaman niyang buntis siya ay magbagong kanyang tungo kay Tanya. Nang makarating sa isang klinik, kumunot ang noon ni Miguel at nagtatakang tumingin kay Tanya. Anong gagawin mo dito? He asked. Bahagyang natawa si Tanya habang iniisip ko ano magiging reaksyon nito once na malaman niya. Nang makapasok ay sinalubong agad siya ng kanyang doktor na tinawagan. Pinupo siya sa harap ng isang lamesa bago nagtanong ng kung ano-ano. Is he your husband? Hindi pa nakakasagot si Tanya na tumango si Miguel kaya napatahimik siya. Lumikot ang tingin ni Miguel sa buong klinik. Lalo na't napansin niyang may mga pictures sa mga dingding ng anatomy ng babae at mga tungkol sa pagbubuntis. Sakit na lumukob sa kanyang kalooban, mukhang balak pang ata ng kanyang nobyang itago ito sa kanya. Bakit? Porket ba siya wala ng kwenta para sa babaeng to? His jaw clenched when the doctor ran a test for her. Pinabayaan niya lang mang ito sa kung anong gustong gawin. Congrats, Mrs. Gordon. You are 4 weeks pregnant. Alam na ni Tanya na buntis siya pero na makumpirma ito sa doktor ay mas lalong lumukob sa kanya ang kasiyahan. Para namang nabingi si Miguel sa sinabi ng doktor. Hindi siya makapaniwala dito. May naramdaman siyang kasiyahan sa kanyang puso. Para namang nabingi si Miguel sa sinabi ng doktor. Hindi siya makapaniwala dito. May nararamdamang kasiyahan ng kanyang puso, ngunit sa pag-iisip na gustong itago ito sa kanya ng kanyang nobya, ay nasasaktan siya. Pero deserve nga niyang pagtaguan, lalo na sa sitwasyon niya. Walang salitang lumabas si Miguel at Tanya sa klinik. Gustong magsalita ni Tanya, ngunit hindi rin alam kung anong dapat sabihin para kay Miguel. Mag-usap tayo sa itaas. Wika ni Miguel na makarating sila sa bahay. Kahit kinakabahan ay tumango siya dito at tinulungang makaakyat. Nang makarating sa kwarto ni Tanya, agad itong nagsalita. He's now fuming mad with her. Hanggang kailan mo pa itatago sa akin yung Tanya? Biglang kinabahan si Tanya sa pagtatanong nito. Sasabihin ko naman talaga yun sa'yo. Pag nakapag-usap na tayo ng maayos, yung hindi mo na ako iniiwasan. Shit, dapat sinabi mo pa rin sa akin ng maaga. Alam kong alam mo na buntis ka bago tayo umalis. Bakit hindi mo sa akin sinabi? Paano ko sasabihin ko hindi mo nga ako magawang kausapin ng maayos? Iniintindi ko laging sitwasyon mo't yun ang pag-iwas mo sa akin. Hindi niya mapigilang mapaiyak nang maalala lahat na nangyari kung paano siya iniiwasan ni Miguel. Napabuntong hininga si Miguel. Ayaw niya makipagtalo sa kanyang nobya dahil iniisip niya nagdadalang tao ito at hindi makakatulong kung mag-aaway sila. He apologized. Tumingin si Tanya sa kanya na nagtataka. I'm sorry. I said I'm sorry. My mind is full of negative thoughts and I can't endure it if you're with me. Kapag nakakita ka, niiwas agad ako. I want you to give up on me. I want you to leave me. Magiging pabigat lang ako sa'yo, lalo sa sitwasyon ko. Kaya nga ako nagstay, hindi ba? I stayed because I love you. I didn't ever think of you as like that, Miguel. Hindi porket nawalan ka, wala ka ng kwenta. You can still work. You still can do whatever you want. Mahal kita, hindi mo ba'y naintindihan? Tanya looks at him, frustrated by his reasons. Sinabi na nga ba't nag-overthink ito dahil sa nangyari? I don't want you to regret this, Tanya. Pero dahil magkakaanak na tayo, I won't let you go. Sana nung una pa lang umalis ka na. Wala nang iba pang pumapasok sa utak ni Miguel kung hindi ang babae ang kanilang magiging anak. Wala na siyang balak pang pakawalan ito. Ayaw niya lumaki ang anak na magkahiwalay ang magulang. And maybe,
The chance that I can walk will increase once I get a treatment, ha? Suwestyon ni Miguel. Nagtatakang tumingin si Tanya sa kanya dahil sa wakas ay pumayag na si Miguel sa gusto nila. Simula pa lang nung una, hindi niya mapigilan na mapayakap sa kasintahan ng sabihin niya yun. Thank you so much. I love you, baby. This is for you and for our little angel in your womb. Luckily, Tanya knows the same. They don't want to let go of each other. Maging ano pa man ang isa't isa, mamahalin pa rin nila ng totoo. Ganyan sila ginawa ng pagmamahalan. Tinanggap nila ang flaws sa isa't isa. Gaano man ang pagsubok na dumating sa kanila sa buhay, siniguro nilang mananalo sila laban dito. 8 months na buhat na lumipad sila papuntang States para magpagamot si Miguel. Mas malaki ang chance dito na makalakad at makatayo ulit. It takes 8 months for him to get to walk again. Since he's been improving because he's persistent to do it. Good news, son. Sobrang worth it ng pagdadasal namin ng ama mo para sa'yo. Alam na ba yan ni Tanya? His mom asked. Umiling siya. You know her, mom. If I say it to her right away, baka mapaanak siya na hindi oras. Nailing niya sabi habang nakatingin sa asawang nasa kusina habang nandito siya sa sala. Ka-video ko lang kanyang ina. Nang mapansin ni Tanya ang pagtitig sa kanya ni Miguel ay nilingon niya ito. Ngumiti lang si Miguel at umiwas ng tingin. Oo nga pala, labor month na pala niya, no? Malapit na pala naming masilayan ang gwapo naming apo. Nagagalak na sabi ng ginang. Habang si Tanya naman ay nagtatakan nakatingin pa rin sa asawa niya. Alam niya may titantago ito dahil sa paraan ng pag-iwas ito sa kanya. Habang naghihiwa ng kanyang apple ay bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan. Hindi nga siyang nagkamaling isiping manganganak na siya nang may lumandas na likido sa kanyang hita. Miguel! Napahinto sa pagtawa si Miguel na marinig niyang sigaw ng kanyang asawa. He curses under his breath and ran towards her. Hindi siya mapakali sa kung ano dapat niyang gawin. Manganganak ka na? Obvious ba? Aray, ang sakit! Okay, calm down baby. Don't fucking yell. He grunted. Pinangko niya ito at palabasin na kay sa kotse niya. Paano ko magka-calm down, Miguel, kung manganganak na ako? Miguel Guevara! Mas lalo siyang kinabahan sa sigaw ng kanyang asawa. Siya nagnamanay at pinatakbo yun ni Tanya. Gustuin man niya kumprontahin ng kanyang asawa tungkol dun kaso mas inalala niyang batang lalabas sa sinapupunan niya ngayon. I hate you, Miguel! Nanggagalaitin niyang sigaw. Baby, I know you didn't mean that. Malapit na tayo. Mas binilisan pa niyang pagpapaandar sa kotse hanggang makarating sila sa ospital. Pinangko niya si Tanya papalabas hanggang sa makapasok sila tinulungan ng mga tao doon. Alam niya masakit na makitang nanganganak ang kanyang asawa na wala lang kaba niya nang sumilip siya sa labor room kung nasa ng asawa niya at ang kanilang anak na hawak na ni Doc at ng isang nurse. Kambal ang anak nila ni Tanya. Lumubong kaligayahan sa kanyang puso. Umaapaw ito. Alam niya sa pagkakataong iyon ng asawa at mga anak lang niya ang priority niya. Kinumpleto nila ang buhay niya at yun ang mahalaga sa kanya. Na para bang siya ng pinakamaswerteng lalaki na nabubuhay sa mundo. Dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli po tayong magkita-kita sa susunod pa nating mga storya.